So ito na nga ang ating Farm Ridge Escapade Part 2. Natunghayan nyo na ang Part 1 kaya ituloy na natin to para makita nyo naman ng buong buo. Yan kubo na yan, yan mismo ang aming tinirahan. Medyo matarik lang siya at walang railings kaya medyo delikado sa mga bata. Sana naman pabalik namin dyan. Shout out sa may-ari ng Farm Ridge. Sana maglagay na kayo ng railings para naman sa safety ng lahat. Yan pala ang kanilang main entrance. Ayan, yan ang kanyang information area. Pwede rin naman kayo mag-rent dyan sa taas. Kaso hindi namin pinili kaso medyo see-through siya. Hindi ko lang alam ang development sa ngayon. Sana naman nagbago. So ayan nga ang kanyang mga kubo-kubo. Pwede kayo mag-occupy dyan kung couple lang kayo. Meron din silang pang dalawang pamilya at meron din silang pang isang pamilya. Pero small family lang. Pero pwede naman kayo mag-rent kung big family kayo kasi meron naman silang isang rentahan dyan na dalawang room, up and down at may CR din sila at may different din yung kanilang paliguan. Pwede rin pala kayo dyan magdala ng lutuin kasi may barbecue area din sila at pwede rin kayong magluto dyan kung gusto nyo. Pero sa time namin nagdala lang kami ng portable gas stove kasi pagka magdepende ka lang doon at kung gusto niyo ng 2 days medyo magutuman kayo kasi syempre hindi naman lahat ng mga luto gusto nyo. So kung gusto nyo talaga magdala ng para sa inyo, magbitbit kayo ng portable na gas stove para naman maluto nyo ang gusto nyo. Yan palang kanyang backside. So yan ang kanyang pool area at lake area. Kaya pagagising nyo sa umaga, pwede kayong bumaba dyan kasi sa pool area nila or kahit sa terasa kasi may terasa naman sila para lang magkape-kape. Ayan, perfect siya talaga sa mga nature lover. Nakagaya namin kasi yan talaga ang tinatarget namin especially during vacation. Kaya yun pala pwede pala kayo dyan mag-breakfast kasi may nakahanda silang table dyan para naman na habang nag-breakfast makikita nyo ang kanyang kapaligiran kung gaano kaganda. So yan lang. Ang pool area na yan, medyo yan lang yata ang kubo na medyo may sabi natin medyo mahaba-habang pool kasi the rest of the area or the rest of the kubo medyo round lang siya na maliit, parang jacuzzi style. So ito medyo mahaba siya. So para na rin sa kaalaman, ang kubo na narentahan namin is nagkahalaga siya ng 7,500. Hindi ko lang alam yung iba kasi hindi pa naman namin na-inquire kasi pagka punta dyan, yan kaagad ang aming na dinerecho at nalaman kung magkano ang presyo. So, kung gusto niyo naman mag-inquire, pwede naman kayong mag-search sa kanilang page kung gusto niyo pumunta dyan. Yun. Hindi nyo naman pagsisihan kasi maganda naman talaga ang lugar although may kalayuan pero kung adventurous talaga kayo at for your experience na rin at for your memories to cherish, ayan, pwede kayong pumunta dyan at magpunta sa iba't ibang sulok ng ating lugar lalo na sa Pilipinas kasi tayo nga ay naging stranger sa sarili nating bansa, eka nga, diba? So yun nga ang lagi nating paalala at lagi din nating naririnig sa iba habang tayo ay malakas pa. Umpisahan na nating mag-ikot at silipin ang iba't iba ang kagandahan ng ating kinagisnan. Yun lang, pag bumabiyahe tayo, huwag na huwag kalimutan ang ating mga extra baon, lalo na yung mga pagkain. Baka tayo ay magutom, lalo na sa mga ganyang remote areas kasi may kalayuan din ang kanyang bilihan. Kaya for your dagdag kaalaman, ayan, magdagdag na rin ng baon, ng extra at ang bonggang-bongga, ayan. Kasi walang ibang pinakamasaya kundi magkaroon ng maraming baong pagkain pag kayo ay nasa galaan na. Kasi kahit ano pa kasaya ang lugar o kaganda ang lugar at ang inyong mga experience, kung kumakalam na ang inyong sikmura, abay malungkot pa rin yun. So, ayan lamang for today. Thank you again so much for watching. Bye for now. See you again on my next video. Have a good day and God bless us all.